totoo pala na mayroon na problema po na hinaharap po nila doon sa USA, Amerika, no? Kaibigan, pwede naman siguro ipaabot nato, hindi naman ito pambabastos, di ba? Ano po ba talaga ang katotohanan po dito? Totoo po ba talaga ito, kaibigan? Alam na po ni kaibigan, guys, no, kung bakit wala pa rin si Ma'am Lisa dito sa bansa natin, dahil po malaking problema po ang kanilang hinaharap po ngayon doon sa Amerika. Kasi po mayroon po silang malaking pabayaran po dahil po sa nakita po ng nanungkulan po doon sa ibang bansa ngayon, guys. Mayroon silang sus, Diyos ko po, nakakahiya po ito pag ito ay sasabihin natin. Kaibigan, bakit po nila nagawa ito, no? Nasa kanila po lahat, may pera, lahat, kung ano man po ang kanilang gusto, maaabot po nila. Bakit po nila ginawa ito? Nako, totoo talaga, guys, na wala pa rin si Ma'am Lisa dito, ha. Malaki pala ang kanilang problema ngayon po doon sa Amerika. Meron silang, sus, Diyos ko po, ang laking pera ito na hiningi doon dahil po sa nakuhang hindi maganda po sa asawa nito, guys. Grabe. Hindi ko na sana ito babanggitin pa, guys, pero marami po nag-aabang nito. Sa lahat po na nagtatanong, totoo po talaga na mayroon pong malaking problema ang mga Marcos. Kaya pala, sobrang stress na po ni BBM. Hindi na po siya makakatulog sa tuwing gabi. Marami pong dito, guys, no, masaya yung mga fans ng Duterte kapag ito ay malaman nila ang katotohanan na nangyari po sa kay Ma'am Lisa doon sa Amerika ngayon. Tungkol po ito sa malaking halaga na hiningi po ng Amerika dahil po sa kanilang kaso na hinaharap po ngayon doon, guys. Hindi man po natin ito pwedeng maipalabas ng yung maiintindihan talaga ninyo yung kaso na hinaharap po nila. Pero ngunit ayaw po natin na magtugon at magbanggit nito kasi ayaw natin na mayroon tayong masagasaan na. Ang sa amin lang po dito, ito lang po talaga ang katotohanan. May malaking problema ang mga Marcos. Nananawagan po si kaibigan ngayon po. Oo, tama si kaibigan. Tao po sila. Lahat po tayo may mga kasalanan. Hindi tayo perfecto dito sa mundo. Ang maipaabot lang ni kaibigan dito, sa lahat po ng mag-content tungkol po kay Ma'am Lisa, sana kahit po si Maharlika, Boljak, no? Huwag po natin pasubrahan na ipahiya po yung tao. Kasi po, kita rahya po ang naghatag og dili maayo, no? Na makapagbigay po ng biktima ba? Mabibiktima pa rin tayo ng mga demonyo, no? Dapat gawin natin, ipaubaya na lang natin sa Diyos kung ano man po ang kailangan nagawa. At saka ipagdasal natin, hindi naman tayo perfecto, alam natin na makasalanan din tayo. O kung mayroon man pong maninira po dito, tungkol po dito sa mga Marcos, sana hindi po natin napasubrahan. Dahil po tao sila, hindi po sila hayop. May damdamin din sila, nasasaktan tulad po ng mga anak nila. Sobrang stress na po sa mga ipinapaabot ng mga tao sa social media ng mga fake news. Grabe, kaibigan, salamat po sa update po nito, ha. Sa tingin po ninyo, makakalabas po ba sila dito sa problema po nila na hinaharap po ngayon doon sa Amerika? Kasi, guys, sabi ng ating kaibigan, mahirap po itiit, no? Dahil po, alam po natin ang Amerika ay sobrang higpit din po na bansa. At saka ayaw po nila ng ganyan po ng mga gawa na hindi po maganda. Kaya lang napakasakit po ito isipin, no? Na asawa pa siya ng presidente natin, tapos ganito po ang nangyari po sa kanila, na mayroon po silang haharapin na kaso dahil po sa paglabag po nila doon. Diyos ko po, ito pala ang kabayaran po doon, guys. Dapat po magbigay ng multa, no, na malaki, million, guys, ang maibayad po dito, guys, kapag ito ay mapapatunayan po talaga na guilty po ang Diyos ko. Kaibigan, oo, salamat sa inyong mga payo sa mga tao ngayon, no? Sana po hindi lang po natin pasubrahan, na kung meron man tayong mga
pagsaway ba, no, panglait sa isang tao, huwag po natin pasobrahan kasi may mga anak po sila. Oo, mga professional pa naman. Tapos sasabihan lang ninyo ng parang maliit na tao. Huwag po. Dahil po ay nakakasakit kayo ng damdamin at saka matutuwa yung mga demonyo. Oo, isa na kayo doon sa nabiktima ng dyablo. Kung ano man po ang mga parusa na kanilang mararanasan, babayaan po natin. No, ipaabot lang po natin yung mga ikakabuti po dito sa social media. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating kaibigan dahil sila mismo yung nagbibigay po ng payo. Oo, tulad po ni Duterte, marami din po naninira. Oo. Ano, pantay-pantay lang good. Kasi po pag basir, yung mga tao pag binabas ay nasasaktan. Oo. Mas lalo na yung kilalang tao pa dito na ginaganyan po natin. Kaibigan, meron po akong itatanong. Makakalaya po ba sila sa problema ngayon? Diyos ko. Hindi po daw guys, hindi po talaga makakalaya sila sa problema ngayon guys. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Pero sabi ng iba, kinarma daw. Pero hindi po tayo pwede makapagsabi ng ganyan. O, kung karma, no, maghintay na lang po tayo sa balita nito. No? Abangan po natin guys, alam natin, kahit po ay hindi po nila ipinalabas, alam natin na malalaman po ng sambayan ng Pilipino. O, kaya, respetuhay na lang tani. Kaibigan, hanggang dito na lang muna. Oo, sa lahat po ng mga nagpatanong sa atin dagang salamat sa inyong pagtitiwala. Mag-ingat po kayo dahil po sinabi po ng ating kaibigan kahapon na mayroong kasunod po na lindol, no, nangyari na po. Lindol, mayroong lindol po sa Mindoro man yata yon. Kaya ito ang ipaabot ni kaibigan ngayon. Mag-ingat kayo. Oo. Alam po nyo guys, mayroong lindol ngayon, no? Abangan naman po natin. Mayroon pang ilalakas nito. Abangan po ninyo yung mga ipinabot ng ating kaibigan, nagkatotoo agad. Kinabukasan nangyari po agad ang matinding kalamidad po, no? Kaibigan, salamat po. Guys, alis na po tayo guys. Salamat kaibigan. Ay la. Oh, mamaya na lang ako, babalik ako mamaya ha.